pagbati sa'yo. Sa panahon ngayon, grabe yung dami ng impormasyon. Tapos ang gulo pa ng mga pananaw, di ba? Oo nga nakakalito minsan. So, paano kaya natin, alam mo, may ibabahagi yung mga bagay na mahalaga sa atin? Kunwari yung usapin ng pananampalataya. Paano natin to magagawa nang hindi na uuwi sa awayan? Magandang tanong yan. Pag-uusapan natin ngayon yan, base sa ilang mga babasahin na na-share mo. Titingnan natin yung mga parang balakid, yung mga intellectual hurdles, lalo na sa mga malalalim na usapin. Okay. Ang mission natin, hindi lang mag-debate, kundi magkaroon ng tunay na pag-uusap, mas makabuluhan, kumbaga. Sige, simulan na natin to. Okay, so isa sa mga unang napansin ko dun sa materials mo, parang sinasabi na madalas hindi raw effective yung direktang argument. Yung parang frontal attack. Oo, tama. Kasi daw, ang mga tao ngayon, parang Nalulunod. Oo, parang ganun. Nalulunod sa ingay, sa dami ng, alam mo na, fake news o maling akala. Tapos, minsan pa, meron pang mga emotional baggage o kaya intellectual pride. Nagiging pader talaga. Makes sense. So, anong alternative? Kasi parang yun yung default ng marami, di ba? Makipag-argue? Well, ito yung isang malakas na idea na lumabas doon. Yung pagtutulad ng pagbabahagi ng katotohanan sa pagtanim ng buto. Yung parang sa Parable of the Sower? Sa Lucas? Sakto. Yung ganung konsepto. Hindi raw siya dapat parang espada na ipangsasaksak mo lang, kundi buto. Dahan-dahan, kailangan ng pasensya. Buto na kailangan pang tumubo? Oo, at kailangan mong intindihin yung lupa, yung puso, yung isip ng kausap mo. Parang ganun. Pero, di ba parang ang bagal nun? Lalo na ngayon gusto natin instant lahat. Parang, nakaka-frustrate kung buto lang itatanim mo? Lalo kung feeling mo urgent yung message. Gets ko yung frustration na yan. Totoo yan. Pero, may kasunod na punto doon sa isa pang source mo, yung sa 1 Corinto. Sinasabi doon na, teka, hindi naman pala nating kontrolado yung pagtubo Okay. Tayo pwedeng magtanim, pwede tayong magdilig, pero sa huli, Diyos pa rin daw ang nagpapalago. So may element ng pagtitiwala doon sa proseso. So, let go of the results, kumbaga, focus sa pagtatanim. Parang ganun. At hindi lang basta tiwala. May mga practical na gabay din dun sa mga binasa mo kung paano ba magtanim ng mas maayos para hindi sayang yung buto. Okay, ano yung mga ngon? Anong mga practical tips? Ang lumalabas nga, imbes na debate, mas okay ang dialogo. At crucial daw, bago ka pa magsalita, makinig ka muna. Yung nasa kawikaan ba yon? Na parang kamangmangan yung sumasagot agad ng di patapos makinig? Oo, yung nga. Kawikaan 18:13. Tapos, sa halip na corner, gamit ang argumento, mas maganda daw gumamit ng mga tanong. Yung mga tanong na hindi nangiipit, kundi nagbubukas ng isip or pumupukaw ng interes. Para sila mag-isip on their own. Exactly. At saka, yung pananalita natin, dapat daw, sabi sa Colossians, 4.6 ba yun? Laging may biyaya. Parang inasnan. Inasnan. Anong ibig sabihin nun? Para bang may lasa, malinaw, pero hindi nakakasakit. Nagbibigay linaw, hindi naninira. Gets mo? Oo, gets ko. Malinaw pero maayos pa rin. May example ba nito na binigay dun? Meron. At classic to. Yung kwento ni Felipe at nung Ethiopia nung opisyal sa mga gawa, Kabanata 8. Yung nasa karuwahe na nagbabasa ng Isayas? Yun mismo. Pansinin mo yung ginawa ni Felipe. Hindi siya sumugod na, uy, mali pagkakaintindi mo dyan, or nag-lecture agad. Ano mo nang ginawa niya? Lumapit siya, tapos nakinig. Tama. Pinakinggan niya muna kung ano yung binabasa ng tao. Tapos, ang simple lang ng tanong niya, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Yun lang. Walang yabang, walang panghuhusga. Oo nga, no? At dahil dun sa tanong na yon,
nag-open up yung opisyal. Nag-open up siya. Umamin siya na paano ko may intindihan kung walang magpapaliwanag sa akin. Dun pa lang pumasok si Felipe. At mula mismo dun sa binabasa niya, yung tungkol sa tupa na parang kakatayin, dun na ni-connect Felipe kay Jesus. Sakto. At ang ganda ng resulta, di ba? Hindi naman pinilit ni Felipe pero nung nakakita sila ng tubig, sino yung nagtanong? Yung opisyal mismo, sabi niya, eto may tubig, ano pang pumipigil para mabautismuhan ako? Wow, kusa galing sa kanya. Yun yung malaking aral para sa iyo based sa mga materyales na yan. Ang goal pala, hindi yung manalo ka sa usapan o pilitin mo yung tao. Kundi maging tulay ka. Tulungan mo siyang matuklasan yung katotohanan para sa sarili niya. Gabay ka lang, hindi ka hukom. Gabay, hindi hukom. Malalim yon. At sa panahon natin ngayon, yung mga karwahe o tabing daan, pwede nating sabihin, yun yung mga online forum, yung coffee shop, o kahit simpleng kwentuhan lang sa trabaho. 'Di ba? Oo nga, maraming pwedeng setting. Pero yung prinsipyo, pareho pa rin daw, sabi sa sources mo. Una, intindihin mo yung mga posibleng hadlang sa kausap mo. Pangalawa, magtanim ka. Paano? Sa matalinong pagtatanong at mapagkumbabang pakinig. Tapos pangatlo, Magtiwala ka sa proseso at sa Diyos na nagpapatubo. okay. So ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Kasi 'di ba, sa bilis ng mundo, gusto natin mabilis din ang resulta. Madali talagang isipin na, kailangan kong lakasan yung boses ko, galingan ko ang argumento ko. Oo, yun yung temptation. Nakamatiyaga, magtanim. Isang huling tanong na lang siguro para sa iyong pag-iisip. Sige. Sa susunod na may pagkakataon kang makipag-usap tungkol sa isang bagay na mahalaga, ano ang pipiliin mong maging? Isang mandirigma na armado ng argumento? O isang hardinero na may dalang mga buto ng katotohanan at may baong pasensya? Baka nga yung tahimik at matiyagang pagtatanim, yun pala ang mas revolusyonaryo sa panahon natin. Interesting thought. Maraming salamat sa paghimay natin ngayon. Hanggang sa susunod. Hanggang sa muli.